So ngayon guys, nandito kami ngayon sa Bridgetown, ang hahatol para mag-survey kung ano masasabi nila sa NCAP. Sa NCAP, maganda ang NCAP pero may problema doon, motor lane. Tulad ko, taga Novaliches ako from here, tapos Novaliches. Tayo pa. Hindi ako umuwi. Nag-stay na lang ako rito kasi sobrang traffic. Ang takbo ko kasi, isang oras, 10 minutes yan. Ngayon, umabot ng 2 oras, isipin mo. Dito pa lang, traffic na. Pagdating mo sa Katipunan, traffic na doon. Paglagpas mo ng UP, yung UP uptown doon, tapos lalabas ka Commonwealth, kakanan ka ang traffic. Wala namang problema kasi nagkakaroon ng disiplina yung mga riders. Ang problema nga lang doon, yung NCAP, kasi pag dikit-dikit, sobrang dami ng motor, di ba? Siyempre, kung mabagal yung harap mo, tapos babagal kayo, saka number 1 yung traffic, saka yung gasolina lumalakas. Lumalakas din yung gasolina, magastos na rin. Kasi, ang ano ko lang dito, estimation ko lang sa gasolina ko, 80. 7 to 80 ngayon, 100. Isipin mo. Dapat, ang ano ko lang talaga, pag gumawa sila ng batas, aralin muna nila. Hindi yung basta-basta lang sila mag-implement. Tapos kapag, pangit, sa kanila ilalabas. Yung parang pagluluto. Bago mo benta, taste mo muna. Para pag sinail mo sa tao, magugusto ng tao, hindi magugustuhan, di ba? Number 1 yun, maepekto ng tao eh. Di ba? Para saan ba ang NCAP? Gumanda, bumilis ang traffic, magkaroon ng disiplina. Wala naman tayong tutol dun eh. Dapat pag-aralan muna nila yung inano nilang batas. Eh dito lang naman tayo makakita sa Pilipinas na may NCAP. Sa ibang bansa pa meron. Sir, ano po masasabi nyo para sa inyo lang po sa NCAP? Ang NCAP ay ideally maganda pero kailangan maayos yung ating traffic system at enforcement. Kasi naawa din ako doon sa mga motorista ay yung mga motor lalo na sa Commonwealth. Kita mo naman 'di ba dahil sa NCAP okay naman sumunod sila pero nangyari parang silang hindi makausad dahil iisa lang yung lane nila. Maganda yung NCAP pero baka kulang ng karsada para sa mga nagmumotor. Para sa akin, hindi. Hindi po, bakit po sir? Kasi para sa akin, na-apektuhan yung hanap buhay namin. Minsan kasi may time na kailangan magmamadali. Di ba, pagka in-cap kasi, nakahilira lang yung ganyan. Dapat nga, yung bike lane, dapat na lang yung bike lane eh. Alisin na lang yun dun sa ano. Yung motor na may tax, yun ang pinahirapan nila. Walang rehistro yung Walang gano'n. registro, walang daming bago ka makakuha ng bago ka makakabiyahe, may registro, may lisensya pa, may insurance pa. Dubli-dubli yung tax, tapos yung bike, binigyan nila ng halaga na wala namang Gumagawa sila ng batas na nakakahirap sa taong bayan eh. Totoo lang. Oo, para sa akin di lang naisip niya taong bayan nagsahod sa kanila. Sir, good morning. Good morning po. Good morning. Ano po yung ano nyo po? Picaro, delivery. Sir, tatanong ko lang po, sang-ayon ho ba kayo sa NCAP o hindi? Kung sa akin, hindi ako sang-ayon lalo na kailangan na medyo mabilis yung delivery namin. Ngayon, may NCAP na, napabagal na ang takbo namin. Kung may mensahe kayo sa namamahala? Sa akin, dapat tanggalin para din sa mga nakamotor, hindi naman lahat nadidisgrasya, pero may mga motor naman na smooth na ang takbo, pero nadadamay naming mga rules. Kung alam, meron ka ng violation. Lumipad ang aming team dito sa Commonwealth upang ipagpatuloy ang pagtatanong tungkol dito sa NCAP. Sa ngayon din ako, pero paano naman yung iba? Mga driver nga nagbaboundary, nakarehistro yan sa may-ari ng sasakyan. Paano kung balasobas yung driver ng pinag-boundaryhan? Yan ay isang disiplina para sa mga driver. Kaso lang, meron din naman talagang balasobas na iwasan na. Good morning po. Para sa inyo po, sang-ayon po ba kayo sa NCAP? Sa totoo lang may reservation kasi I think may times na pwedeng makakatulong siya sa'yo lalo na pag may, yung mga may nag-violate ng rules. But at the same time kasi paano pag yung mga times naman na I don't know, for some reason, baka maging taken against you pa. Imbis na makatulong siya sa'yo. Imbis, baka pwede ka nang itaga sa violator even if may reasons behind that. So, kasi syempre, hindi naman nakikita lahat yun. Case-to-case basis kasi yung NCAP eh. So, sometimes may maganda siyang nadudulot, yung discipline, di ba?
and at the same time may accountability. Pero pwede rin kasi siyang ma-abused or magkaroon ng mga maling, alam mo yung maling penalty kasi nga camera lang siya, 'di ba? So hindi naman siya, may times na hindi siya magiging accurate or hindi mo naintindihan kung bakit nangyari, ginawa ng isang driver yon. So case to case basis yun. Ayun na nga, Tol Mac. Maligayang pagbabalik, Tol Mac. Yeah, maligayang pagbabalik sa akin. Nakita ko napakadami ng in-interview mo. Dami, Pagod na pagod ka. sakto lang. Masaya, masaya naman. Masaya. At yung balbas mo, tumubo na. Tumubo. Pati din sa'yo, pagbalik ko, parang nasa time machine na. So anong masasabi mo batay sa pag-survey mo sa labas? Marami silang mga nasabi. Pero sa akin kung hahatulan ko yung NCAP, ang masasabi ko dyan, marami matatanggal na corruption sa mabababang sektor ng gobyerno. Tulad ng? Sa mga enforcer. Tama, oo, pwede. Diba? Natanggal. Tulad ng sinabi ni Presidente, no? No, tulad ng sinabi ni Presidente. Wala nang abot-abot. Diretso na sa pitaka nila. Mali. Tama ko ba? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Baka mali lang ako. Pero sana, sa matataas sa sektor ng gobyerno, hindi matanggal din yung mga corruption, diba? Pangit na sa baba lang, dapat sa taas din. Ngayon, ang pangalawa, sana yung maintenance ng mga camera sa internal saka yung pinaka-physical ng mga camera. Mga mahal yun eh. Magkano, Tol Mac? Ang mahal ng camera, di ko lang alam kung magkano. Sana ma-maintain nila kasi may mga lumang building ng government na hindi na na-maintain eh. Sana ma-maintain nila itong mga NCAP. At sana nga yung tax natin, yung mga tax ay maganda mapuntahan sa pagpapatupad ng NCAP. Tama. At huli sa lahat, yung masasabi ko, marami talagang naapektuhang maliliit na hanap buhay. Oo. May mga malalaki din naapektuhan, pero pag maliliit na buhay kasi naapektuhan, nahihirapan sila mag-adjust sa makabagong sistema. Maraming, tulad ng mga in-interview mo, no? Mga Grab, Picaru, no? Ayun na, sana dumating din yung panahon na maging maayos ang lahat. Alam mo, Tol Mac, naniniwala ako, no? Naniniwala ako na magiging maayos din ang lahat. Kasi wala naman nag-umpisa sa perfecto, di ba? Tama. So, kung hindi natin gagawin, kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman ng mas mabuti kung ano yung dapat gawing mas pulido? Diba? So, pinaniniwalaan ko at naniniwala ako, in the long run, no, magiging perfecto din yung NCAP na yan. Maganda ang NCAP. Pero, ano bang kaso natin, Tol Mac, sa NCAP na yan? Ang hatol natin, Tol Drew, Needs improvement. needs improvement. Tama. Kami din. Kayo ba? Anong masasabi ninyo?